Hi everyone, ako nga pala si John, isang OFW dito sa Canada. Ngayon, summer na ulit. At ang isa sa mga best thing dito kapag summer sa Canada, yung mas matagal siyang dumilim kapag ka summer. Katulad ngayon, alas 7 na ng gabi, pero tingnan mo naman, kita nyo naman kung gaano pa kaliwanag, di ba? Kasi nasanay tayo sa Pilipinas na once na pumatak na siya ng 6 PM ng gabi, madilim na. Minsan nga 5:30, di pa madilim na siya. So dito, kapag summer, lumulubog yung araw, minsan alas 9 na ng gabi. Kaya talagang mas marami kang magagawang outdoor activities kapag summer. Tapos kapag winter naman, mas maikli naman yung araw, mas maikli yung liwanag. Kasi winter, ang nangyayari sa akin, pagpapasok ako ng umaga, aalis ako ng madilim, pag uwi ko ng hapon, madilim pa rin. So yun, kaya naman kapag summer, talagang sinusulit ng mga tao dito yung summer. Nila lahat ng mga activities na magagawa nila, especially camping, mga ganun, mga fishing, mga namamasyal, mga nagro-road trip, ganun. Although may mga activities din naman na magagawa kapag winter, katulad ng pag-ski, ice skating, mga gano'n. Pero syempre, minsan may time na merong winter storm, hindi ka makakapagala. Unlike kapag summer, talagang kung saan ka makakapunta. So ayan. Bali 3 taon na nga pala ako dito nagtatrabaho. Ito nga palang dinadaanan ko ngayon is yung driveway papunta sa bahay kung saan ako nakatira ngayon. Yung bahay na yan ay pag-aari ng amo ko. Itong mga taniman na yan, pag-aari din yan ng amo ko. Pero hindi ako dito nagtatrabaho sa farm na to kasi ito taniman lang talaga siya. Nagtatrabaho ako dun sa farm nila talaga sa piggery. Nagtatrabaho ako bilang isang swine technician. Yung mga ginagawa ko ay yung nag-a-assist ako ng mga nanganganak. At ako yung gumagawa ng mga gawain doon sa farrowing barn. Halos lahat. Kasi ikwento ko lang, a short story lang about kung paano ako nakapunta dito. Dati kasi sa Pilipinas, isa rin akong swine technician, sa farm din ako nagtatrabaho. And then nagkaroon nga ng problema sa ESF, yung African Swine Fever, at nag-retrench ng mga tao. Although hindi naman ako nakasama doon, pero kasi medyo humina na yung kita ng farm, at saka hindi na rin kasi sumasapat yung kita namin sa Pilipinas kahit na paras kami nagtatrabaho mag-asawa, kasi pataas yung mga gastusin. And then yun nga, magkaka-baby kami, so malaki-laki talagang gastusin, kaya doon ako nag-decide na mag-abroad. So nakaalis ako year 2023 ng August, kaya magta-3 taon na ako dito ngayong 2026. Ayun, pinalad ako na makapag-apply dito sa Canada. Natanggap ako sa isang interview at napaka-bless ko kasi first time lang din ng amo ko na kumuha ng foreign worker, tapos ako pa yung na-hire nila. So ako yung first ever foreign worker nila, kasi ang mga nagtatrabaho sa kanila dati ay for mga locals talaga. So nga lang, syempre nagsiswitch na rin ng trabaho yung locals, kaya hanggang sa wala nang sa kanila nag-apply, kaya napilitan silang maghanap ng foreign worker. Nandun sila nag-apply ng foreign worker program, at doon nga ako na-select at nakarating ako dito. So far, maganda naman, maganda yung sa trabaho, wala akong masabi. Medyo talagang nakakapagod lang talaga kasi nga ako lang yung full time sa ngayon, kasi on process pa yung makakasama ko ng isa pang Pilipino. So nag-decide sila mag-hire ng isa pang Pilipino para may makakasama ako dito, makakatulong sa trabaho. Pero sa ngayon, talagang sobrang busy ko din sa farm. Pero pagdating sa mga kasama ko, may mga kasama rin naman ako ng mga part-time worker dito. Pero wala akong masabi kasi talagang maayos sila sa trabaho, maayos silang kasama. Walang, alam mo yung very common kasi sa atin sa Pilipinas yung mga sumisip sa amo, alam mo yun. Siguro nagigets nyo naman ako yung
yung nanlalamang sa trabaho, yung mga ganun. Dito sa amin, parang talagang trabaho lang talaga. Walang silipan, as in trabaho lang. Ganun. So, yun, sa pagdating naman sa amo ko, wala akong masabi kasi napakabait nila. At kung itrato nila ako dito, parang member ng family nila eh. Especially yung mga parents ng amo kong lalaki. Kasi yung parents ng amo kong babae, hindi ko sila masyadong nakikita kasi hindi naman sila masyadong pupunta. Unlike sa parents ng amo kong lalaki na tumutulong sila sa amin sa barn, especially kapag shipping day, nandoon sila para magbigay ng tulong sa trabaho. Parang naman. Talagang hands-on pa rin sila kahit may mga edad na. Kasi nga alam nila kung gaano kadaming trabaho kailangan gawin tuwing shipping day. So yun. Sabi ko short story lang pero napahaba na. So yun yung reason kung paano ako napunta dito. At kung makikita nyo, para ako nasa isang liblib na lugar pero napakatahimik. Napaka-peaceful, alam mo yun. Kaso ang namimiss ko yung ingay ng mga tricycle, yung tilaok ng manok tuwing umaga. Iba pa rin talaga kapag nasa Philippines ka. Kasi sa umaga, yung feeling na maririnig mo na kagad yung tunog ng tricycle, yung mga bunganga na mga chismosa yung kapitbahay. Ano yun? Just tilaok ng manok. Yun yung isa sa mga namimiss ko kasi sobrang tahimik dito. Ang naririnig ko lang most kapag umaga, ingay lang ng mga ibon na para bang nasa forest ka, nasa gitna ka ng kagubatan. Tapos sa gabi naman bago ako matulog, ang narinig ko is yung mga coyote. Yun, maingay sila minsan. Kasi dito sa part na yan, maraming coyote dyan eh. May nakikita ko minsan nagagala. So ayan. Ang haba nitong driveway na to.